Dugo, pawis at sakripisyo ang puhunan ng ating mga OFW sa bawat balikbayan box na ipinapadala nila sa kanilang pamilya. Kaya naman hindi inayaan ni Customs Commissioner Arian Nepomuceno na mabaliwala ang mga ito. Mabilis na inaksyonan ng BOC ang panawagan ng libu-libong kababayan natin para sa mga balikbayan boxes na natenga ng ilang taon. Ang pait ng paghihintay, napalitan ng abot langit na pasasalamat. Narito ang report. Normally, parang maximum na yung 3 months na delay. Pero nung nagpa-follow up ako, nahihirapan akong mag-follow up sa kanila dahil minsan sumasagot, minsan po hindi. Pero ito pong huli, hindi na po talaga sila sumasagot. Hindi lubos maisip ni Rachel Parfan, nurse sa Jeddah, Saudi Arabia, na mabibiktima siya ng pandoloko ng isang malaking freight forwarding at logistics company. Masaya po ako na Mayo ng nakaraang taon, nagsimulang magpadala si Rachel ng balikbayan box sa Makati Express Cargo para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 15 balikbayan boxes ang pinaghirapan niyang punuin ng iba't ibang pasalubong para lang sana mapasaya ang mga kaanak sa Cavite sa pagdiriwang ng Pasko. kasi in advance ko siya para sa darating sa ito nga pong Pasko. So, syempre po binuo po yun ng paghihirap dahil nga po hindi mo naman yun mabubuo yung box mo ng in one time mamimili ka tapos bubuin mo siya. Inaano yung struggle ng pagpuno nun, yung mga pagkain. May mga pagkain kasi doon. So, sabi nga po, lagi naman may tsokolate dyan. Minsan po, syempre, para sa mga kaibigan natin, may lotion, may pabango. Hanggang sa makauwi ng bansa si Rachel, wala pa rin siyang balita kung ano na ang nangyari sa mga ipinadala niyang balikbayan boxes. Bawat pagtanong ko po ng bill of lading or container number, hindi na po sila sumasagot dahil ito daw po ay hawak ng management at wala daw po silang alam sa manifesto na ito. Parehong freight forwarding company rin na Makati Cargo Express ang nambiktima sa balikbayan boxes ni Priscilla Estrera, hairdresser sa Saudi Arabia. First time ko magpapadala, ina-offeran lang ako sa Makati kasi ang Makati, magaling talaga yun, makakarating talaga, yun ang sabi. Ako naman, bilang first time, so naano ko talaga na baka, kasi hindi pa talaga ko nakatry, yun pa lang una, tapos ganun hindi ko natanggap. Nanghingi sila sa akin doon ng pang delivery, para door to door, ganun, oo. Yun, tapos nung nakita ko yung niya sa tracking niya, yung binigay na for pick up. Sabi ko, sana yung door to door na nagbibigay pa kami ng ganun. Sabi ko, okay lang, basta matanggap ko na lang yung yun ang ko. Ito na lang sila person na 3 taon ang binuno ni Priscilla para punuin ang kanyang balikbayan boxes, laman ng mga pasalubong at mga gamit sa itatayo niyang salon sa Cebu. Kaya ganun na lang ang kanyang pandulumo sa naging kapalit ng kanyang paghihirap. Kasi alam mo naman, hindi madali yung trabaho doon. Pawis nandun. Nakasalalay. Kasi ako for exit na good for na yan. Kaya dinala ko na lahat. Ang experience ko talaga doon, hindi madali. Tsaka yung sa panahon ng Ramadan, hindi mo na talaga mahawakan yung blower, pa. Tapos ganun lang kadali yung pinaghirapan, hindi na matanggap. Pero sa kunti-kunting maiipon mo din talaga yun. Pero kahit ganun yun, kahit gaano pa yan kalaki o marami, napaka talaga yun kasi may sentimental value na yan para sa akin di ba? Dalawa lang sina Rachel at Priscilla sa libo-libong OFWs na nagreklamong hindi natanggap ng kanilang mga pamilya ang ipinadalang balikbayan boxes. Ito'y matapos matenga ang mga ito ng ilang taon sa storage facilities ng iba't ibang puerto sa bansa dahil hindi na proseso ng foreign-based freight consolidators at kanilang local counterpart, the consolidators, ang delivery ng kargamento. Obligasyon nila na i-deliver sa mga bahay. Negosyo nila yun
sa pananaw ng BOC, kumita sila ng illegal. Yun ang tawag doon. Hindi ko pwedeng pagandahin yung tawag dyan, ano? Yan ay isang krimen, niloko nila ang ating mga kababayan. Hindi nila diniliver sa mga bahay ng mga nagsakripisyo OFW na mapuno yung mga boxes ng mga pasalubong na dapat sana ay nakarating doon sa mga bahay ng ating mga kababayan. At yung mga Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang aabot sa 330 million pesos ang nasingil ng forwarding companies mula sa mga OFW para sa higit 40,000 balikbayan boxes. dapat naman doon sa mga dapat bayaran sa pamahalaan, yung mga duties and taxes, hindi bababa yun ng 19 million pesos, hindi bababa doon, ano? Ang mahal doon yung shipping cost at yung port charges. Mga dapat bayaran sa customs, yung duties and taxes, hindi nila binayaran yung tatlo. Buong akala ni Rachel at Priscilla, tuluyan na silang nabiktima ng panloloko ng kanilang forwarding company. Pero pinakinggan ng Bureau of Customs ang hinaing ng libo-libong OFWs na nabiktima ng mga tiwaling forwarders. Sa pag-upo ni Commissioner Nepomuceno sa Customs, isa ang problema sa abandonadong balikbayan boxes sa kanyang inaksyonan. Mula Disyembre ng nakaraang taon hanggang nitong Marso, naikasa ang magkakasunod na pamamahagi ng balikbayan boxes sa iba't ibang panig ng bansa. Pinangunahan mismo ni na Finance Secretary Frederick Go at Commissioner Nepomuceno ang pamamahagi ng balikbayan boxes sa Port of Manila at Port of Cebu. Kaya noong October last year, noong isang taon, nung malaman namin sa Bureau of Customs yung problema na yan, immediately, dagli-dagli, ako ay lumapit kay Secretary Frederick Go upang humingi ng tulong dahil kailangan natin ng pondo upang maparating ng libre sa mga OFWs itong mga boxes na to. Buti na lang, nung pinaabot ko to sa ating Pangulo, ang problema, agad niyang inaprubahan ang door-to-door delivery ng mga abandoned balikbayan boxes na walang kahit anumang dagdag gastos sa mga tao. Ang bawat balikbayan box ay pinaghirapan ng ating mga kababayan. Para sa kanila, hindi lang to isang box, ito ay simbolo ng kanilang sakripisyo at pagmamahal sa kanilang pamilya. 30 milyong piso ang inilaan ng Office of the President para libreng maihatid ang balikbayan boxes sa tahanan ng mga OFW. Malinaw ang pagmamalasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga OFWs. Alam niya gano'ng kahalaga itong mga boxes na to para sa ating mga kababayan. Kaya madali naman siyang sumagot na tutulungan niya ang OFWs. Ramdam sa ngiti ng bawat OFW ang kaligayahan na sa wakas, napasakamay na nila ang pinakahihintay nilang bunga ng kanilang pinaghirapan sa ibang bansa. Akala ko hindi ko na matanggap. Dasal pa din kasi yung nandyan na kasi yung dugot pawis namin, nalay namin doon. Oh Lord, thank you. Binigay mo na sa akin yung dasal. Sa sobrang galak si Michelle Grefalda, OFW mula Kuwait, napayakap pa sa balikbayan box nang makita ito matapos ang 2 taong paghihintay. Masaya po kasi kahit pa paano, kahit sa sobrang tagal, nakuha ko pa rin po. Sa 15 balikbayan boxes, isa na lang ang hinihintay ni Rachel. Inabot man ito ng halos 1 taon, lubos pa rin ang pasasalamat niya sa ipinaramdam na pagpapahalaga ng pamahalaan para sa mga OFW. Masaya po ako na ito po'y nasolusyonan at nabigyan ng pansin ng gobyerno. Kasi po nga usually pagka mga ganitong problema na sasapawan ng ibang problema, like ang dami po nating kinakaharap na problema ngayon ng Pilipinas. Pero pakasaya po namin sa ating presidente na nabigyan po niya ng pansin ito. Matapos ang programa sa Port of Cebu, pinuntahan mismo ni Commissioner Nepomuceno ang bahay ng pamilya ng isang OFW mula Saudi para matiyak na maayos na naihatid ang kanilang balikbayan box. Ngayon is happy. We're happy and excited to open this box. At saka
maraming salamat sa effort ng government para safe ang pagdating ng box nito. Sobra-sobra rin ang tuwa ni Danny Kake Ilustrisimo sa pagdating ng Blue Barrel mula sa kanyang amang OFW. Agad siyang nag-video call sa ama para ibalita na dumating na ang kanyang pasalubong sa pamilya. Of course, na-overwhelmed at the same time kay happy. Kay dagi na naabot na taon after 4 months of delayed nga package. Naabot siya safe, wala rin damage, wala rin kwan at all. Deliver na yung ako package. Salamat. Salamat daw kay naabot na ang pag-deliver sa package. Mahigpit ang tagubilin ni Commissioner Nepomuceno na maiparating ng walang delay ang balikbayan boxes sa kani-kanilang destinasyon. Mula araw hanggang gabi, tuloy-tuloy ang ginawang door-to-door delivery. Kami nagpapasalamat sa Bureau of Customs, especially sa Port of Davao dahil ginawa talaga nila ang lahat na marating itong package sa amin. Family would like to thank to the government and to the Bureau of Customs of Davao. Maraming salamat. Maraming salamat po at dumating na ang hinihintay namin almost 1 year po. Kami kayo salamat. Nandito yung salamat. Kaya wala na sayang ang hago sa kuwang mama na deliver din sa mga say dapat para sa mga. Salamat kayo. Kaya naman laking gulat ni Geoffrey Uy na personal mismong inihatid ng taga-customs ang kanyang balikbayan box sa kanilang tahanan sa Mabolo, Cebu. Pasalamat ko naabot yun. Ang kamot ng government na maabot ang package. Tabangan ni na gihatod jud diri ba. Wa may pasagdi. Umabot na rin ang mga balikbayan delivery sa Lapu-Lapu City. Malaking ginhawa ito para kay Liza Amistad, lalo pat laman ng kanyang balikbayan box ay ang mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kani mga gamit sa kanang lotion, daghan ma'am, kanang mga canned goods o mga sanina sa akong mga anak, sapatos. Lugay na intaw naman ipaabot, ma'am. Apay mga gamit sa eskwela ani nila, ma'am. Salamat kay Bureau of Customs. Kay nagsubaybay gid mi ani sa custom, ma'am. Para naman kay Marie May Chapman, natapos na rin sa wakas ang matagal niyang paghihintay. Kay taw-taw na sa ko naghuwat ani mga 8 months na kapin. Finally, naabot na jud. Daghang kay salamat sa tong government ug sa Bureau of Customs. Sa pinakahuling tala ng BOC as of April 9, 0 backlog na sa Port of Manila at Port of Davao. Habang ongoing na ang delivery ng Port of Subic sa natitirang 99 na balikbayan boxes at 392 balikbayan boxes naman sa Port of Cebu. Sa Manila International Container Port, 6,096 na balikbayan boxes na lang ang natitira. Mula sa kabuuang 42,063 abandoned balikbayan boxes, 35,746 na ang na-deliver sa buong bansa. Pero ayon kay Commissioner Nepomuceno, suspendido na ang accreditation, lisensya at permits ng 11 deconsolidators na nanloko at nagpahirap sa libo-libong OFWs. Kabilang na ang Makati Express Cargo Incorporated na nakapagtala ng hanggang 60% ng mga hindi na i-deliver na balikbayan boxes. Nakatakda rin silang sampahan ng mga reklamong kriminal gaya ng large-scale estafa at paglabag sa Anti-Cybercrime Law at Customs Modernization and Tariff Act. Large-scale estafa to. Nabanggit ko kanina, ang kabuuan ng lahat-lahat ng mga binayaran ng ating mga kababayang OFWs ay hindi bababa sa 330 million pesos. Napakalaking krimen ito. Pinagsamantalahan yung tiwala ng ating mga OFWs na kababayan, pinagtiwalaan ng OFWs itong mga kumpanya na to na naningil, subalit hindi naman nila intensyon na i-deliver sa mga bahay. Estafa ito. Isasabay din yung cybercrime sang-ayon sa NBI. Kasi para makapag-advertise sila at makapag-engganyo ng ating mga kababayan na magtiwala sila sa kanila, ginamit nila yung social media. Kailangan natin i-demanda yung mga nanloko dati para matigil natin at matakot natin yung mga ibang mga nag-i-interest na manloko sa ating mga kababayan.
Binabalangkas na rin ang isang administrative order na mag-oobliga sa mga freight forwarder na magbigay ng 2 milyong pisong cash bond para matiyak na hindi na mauulit ang bangungot na dinanas ng mga OFW. 2 milyon ang gagamitin natin kung sakali na hindi nila i-deliver yung mga boxes. Dito natin kukunin yung pambayad sa mga, again, for charges, shipping costs, pati yung forwarding cost, yung mga truck na pupunta mismo sa mga bahay-bahay. Mabilis nating magagamit yung pera na yun. Preventive rin ito eh. Kaya ngayon, bago ka maging freight forwarder company, kailangan mo mag-put up ng bond. So siguro yung mga scammer, yung mga, may balak lang manloko, ayaw na nila mag-bond, di ba? So iiwasan na lang nila to. Di ba? Kasi once you put a bonding requirement, parang tumataas ang qualification para maging freight forwarder ka. Masaya po ako na Umaasa si Rachel na sila na ang huling biktima ng panloloko ng mga tiwaling forwarders. Pero higit pa sa mga natupad na dasal at kahilingan, nagpapasalamat ang mga tulad ni Rachel na binigyan sila ng espesyal na atensyon at panahon ng mga opisyal ng gobyerno. sa tulong na naibigay po sa amin ng BOC, especially po ni Commissioner Nepomuceno. Overwhelming po kasi napaka down to earth din po niya na nakipag-usap sa amin. Parang one of us din po siya. So napakasaya po namin na yung madali po siyang lapitan. Kasi usually po pag sinabing government or custom, parang mahihirapan kami lumapit. Yung face-to-face po, importante po yun eh. Hindi yung basta lang po kami nagko-communicate by online. Pero the fact na hinarap po kami, sobrang po namin thankful and grateful po kami na binigyan po ito ng pansin ng BOC po. At dahil tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga balikbayan boxes, inaasahan na makukumpleto na ito ngayong buwan ng Abril. Paalala po ng BOC sa ating bagong bayani, huwag basta masisilaw sa mababang singil ng mga forwarders at ugalihing magpadala lamang po sa mga accredited na cargo handling companies na inyo pong makikita sa website ng Bureau of Customs.